Hey guys! Good morning! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong ka-Legitary Cards na maghahatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ and Legitary Cards. Kaya naman, simulan na nga po natin ito and ito ka-OG no, ang mga ganap kahapon. So, present po si Maine Mendoza, ang ating mangay kahapon and dahil dyan masaya ang mga Mainers. Samantala, kung mapapansin naman po ninyo ka-OG ang sugod bahay mga kapatid, ako napapansin ko to, grabe din yung araw talagang kasilaw din, di ba ka-OG? So mukhang hapon na, baka around 4 p.m. na ka-OG ang kanilang taping para po may represent pa din po sila na recorded episode ka-OG ng Itbulaga ngayong holiday season ka-OG. Kagaya nitong nakaraan ka-OG, ayan no, si Kuya Wally. Nakakasilaw no ka-OG yung araw. So parang pababa na ka-OG, kaya sapul no sa mukha ni Kuya Wally. But okay lamang po iyon kasi at least 'di ba? Ay gumagawa ng paraan ng TVJ para bigyang importansya ang kanila pong mga host para makasama ang kanilang pamilya ng holiday season. Samantala, pag-usapan naman natin ka-Legitary Cards ang isa po nating ka-Dabber Cards na si Zombie, na kung saan ito nga po ang ilan sa mga kuhang larawan na makikita natin na talagang iiwan na po niya ang Pinas, uuwi po siya ng Nigeria. So hindi natin alam kung makakabalik at babalik pa po ba siya dito sa Pinas. Ka-OG, usap-usapan to sa social media na although kampanteng iba na babalik si Zombie, makikita pa rin sa EAT, pero ayun nga, napakarami pa rin po ang mga nagtatanong sa kanya. Kahit yung iba, alam naman na po ang kasagutan ka-OG. So, narito ang ilan po sa mga kwelang kuha ni Zombie sa airport. And sa mga hindi po nakakaintindi, nako, hayaan na po natin na pagbigyan si Zombie na makauwi po sa kanila. At the end of the day, iba pa din po talaga na ikaw, ayan, nasa sarili kang bansa. So kahit po sabihin na minahal and gusto niya dito magstay sa Pilipinas, syempre mamimiss po niya ang kanilang kultura. At lalong higit sa lahat ay ang kanya pong pamilya. Sabi nga ni Zombie, napakatagal na po niyang hindi nakakauwi at nakakasama ang kanyang pamilya. Tayo nga, gusto po natin laging kasama ang pamilya natin, lalo na pag may mga ganitong okasyon, Pasko, bagong taon, di ba? Ka-OG, kahit yung totoo, nandyan lang naman din sila. Malapit lang sa atin. Si Zombie pa po kaya na malayo sa kanyang pamilya. So, safe travel. Sana maganda po pala ang kanyang pag-uwi, ka-OG, no? Maraming kwento sa kanyang mga pinagdaanan dito sa Pinas at nang makilala at makasama po niya ang mga legit Dabber Cards. Para kasama rin ang pamilya ni Zombie sa pagpe-pray na sana mabawi ng TVJ ang titulong Itbulaga. Yun na ipasok. Samantala ka-OG, pag-usapan naman po natin ngayon ng patungkol po dito sa ginagawang pambabaliktad sa TVJ ka-OG, of course na mga bashers and mga akala mo ay tagapagmana ng tape-in ka-OG. So dito na akala ko nung una ay bumaliktad ka-OG na TVJ defender, ito si Board Productive. Pero buti na lang talaga binasa po natin ang buo, no? Ang lakas kasi talaga ng dating ng kanila pong intro. Itbulaga is TVJ and TVJ is Itbulaga forever. Talaga? Talaga? Sa iyo manggagaling? Anyway, totoo naman yung forever. TVJ is Itbulaga at never nila yang mababaliktad. Pero coming from them, naku, isang malaking kalokohan na, no? Muntik pa tayong mauto kasi June 8, tapos ganito mababasa mo, Itbulaga is TVJ from Board Productive. So, akala natin bumaliktad talaga siya. Pero confirm naman natin ka-OG, na-confirm naman natin na puro paninira lang po talaga, kumbaga ay parang mga gaslighter ang peg. So, sabi po dito, Itbulaga is TVJ and TVJ is Itbulaga forever.
Believe ako kila Tito, Vic at Joey. Bakit? Dahil kahit matatanda na sila ay patuloy pa ring nagtatrabaho. Namimigay ng mga papremyo mula sa bulsa ng mga sponsors at ng kumpanya, pero sila ang pinapasalamatan. Sila ang bossing. Akala mo naman hindi ganun si Yorme. Kung makasigaw nga yung ibang tao, no, Yorme, Yorme, akala mo ay nangungumpanya itong si Yorme. At the same time, akala mo sa pera galing sa bulsa ni Yorme yung pinamimigay, di ba? So, mas malala sila. Kasi 'di ba, kabago-bago lamang po nila. Ang TVJ malalaman mo kaya ganyan po ang tao kasi nasanay na ang mga tao kina Bossing Vic Soto, Joey De Leon and Tito Sena. Kumbaga nakatatak na kasi sa kanilang Itbulaga kaya ganoon ang reaction. Pero dito kina Yorme, iba ang dating kasi kabago-bago lang ka OG, hindi nakatatak sa kanilang Itbulaga pero may pagsigaw na kaila mo nangangampanya nga 'di ba? So, kumbaga, kung maninilip po kayo, siguraduhin yun na wala po kayong butas, no, makapagsalita. Akala mo mga perpekto kayo. Isa din naman kayo. Anyway, sabi pa dito, kahit madalas ay wala si Tito sa Itbulaga at pumapasok lang kung kailan niya gusto. Noong May 31 nga, wala daw siya dapat pasok sa studio noon, pero nandun siya. Hanga-hanga. Si Vic ay laging work from home. Siyempre, alam nga namang hindi work from home, pinagbabawal nga po lumabas ang mga senior, lalo na nitong nag-pandemic. Saka lang naman po nagkaganon nung magka-pandemic, di ba? Yung totoo, nakatutok po ba kayo sa Itbulaga o mga mema lang? Charis, sabi pa dito, hindi na bumabiyahe papuntang studio. Ako'y nagtataka rin kung bakit present siya sa studio noong May 31. Kahanga-hanga. At si Joey na palaging sobrang sensitive sa mga jokes at simpleng hirit niya. Habang tumatagal ka sa kumpanya, taon-taon na rin tumataas ang sweldo. Kaya magkano na kaya ang sweldo nilang tatlo sa Tape Inc. na naging tahanan nila for 44 years. Kahit tig 30M ang backlog na utang kina Tito Vic and Joey, kina Vic at Joey for 3 to 4 months lang. Magkano kaya yon per month? Do the math. Sa sobrang sipag nila, ayaw pa nilang pabawasan ng araw na ipapasok nila sa studio. Akala ko ba ayaw lang pumiyahe sa studio? Madalas ayaw pumasok. Ang gulo mo rin no? Mahirap nga naman kasing mabawasan pa yung napakaliit nilang blank na sweldo. Kasi hodang sa kanila, 3 na lang napupunta ang majority ng production cost. Tipirin ang 297 na iba pang empleyado at tig-1,000 na lang ang maipamimigaya na papremyo sa mga sinusugod nilang bahay. Sila ang hari, sila ang tama. Wag na wag mo silang kakantiin dahil mga solid TVJ fans ang makakabangga mo. Kahit ang totoo, ang 3 empleyado lang din kagaya nating lahat. Ipaglalaban natin sila dahil ayaw pa nilang magretiro sapagkat sila'y kaawa-awa at aping-api ng management at higit sa lahat sumusunod sila sa batas. #TVJ pa rin. Sige, ipaglaban mo yan doon sa IPO. Kasi naipanalo na at napatunayan na hindi po sila empleyado lang dahil si Joey De Leon ang may-ari ng Itbulaga. So, anytime maaaring humanap si Joey De Leon ng ibang producer, hindi lang tape ang producer dito sa mundo. So, pwede silang lumipat at yan ang napatunayan nila na sila ang may-ari ng Itbulaga. Si Joey De Leon, sila po ng TVJ ka-OG. So, doon ka magninaw-ngaw na empleyado lang ang TVJ. Samantala, sabi dito ni Miss Mendoza Jovi, maganda raw umaga and Happy New Year in advance. Wikipedia is not a reliable source because anyone can edit. What matters is JDL is the future owner of NICE Classification 41. Naghihintay lang ng certificate. Nako, hindi po future. Kasi noon pa man si JDL ang may-ari ng Itbulaga for Classification 41 or for entertainment. Dahil since day 1, yan po ang kanyang ginawa.
Itbulaga para sa isang TV show. Talagang ano lang talagang for formality lang ito pong papel ka-OG. Na isasampal po natin sa tape ink. Anyway, sabi pa dito, at kung mananalo sa writ of preliminary injunction sa RTC or Regional Trial Court, tape needs to change their title. And sana nga, ka-OG, ay mabilis pa sa alas 4 ang pagpapalit nila. Pero mukhang, ewan na lang talaga kung pati po writ of preliminary injunction, makipagmatigasan sila at hindi palitan ang titulo. Samantala, sabi naman dito ni Sir Eddie Bukayo, babalik pa din tayo, ma'am, sa originator ng Itbulaga Mark. Si Joey De Leon pa din, babagsak. Kay Joey De Leon pa din babagsak. Ma'am yan, from the moment of creation, sa kanya na yon. Like name ng YouTube channel mo, ma'am. Sa iyo lang ngayon kasi ikaw ang nakaisip. Intellectual property mo yan, bayad sila niyan pag nanalo ang copyright infringement sa Marikina Regional Trial Court. Yes, magbabayad po talaga sila. Lalo pa tayo, kasabay din po dito yung copyright infringement and unfair competition ka-OG. So, may danyos talagang babayaran ang tape ink sa TVJ. And for sure po niyan, magbabayad pa rin ulit talaga ang tape ink. Once na patuloy pa rin nilang gamitan ng titulong Itbulaga, kapag mayroon ng certificate na pinanghahawakan si Joey De Leon na sa kanya ang Nice Classification 41 or for Entertainment. So kayo po ba ka-OG, ano po inyong masisay patungkol dito? Comment lamang po dyan sa baba sa ating comment section and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.